ibalik mo sa Volvo warranty. Ang alin? Kung lang bakit si manubilang Pinoy hindi na gamit ang passport. Visa free na daw ang mga Pilipino sa Canada. Really? Basta po yung cost of living sa Winnipeg compared sa Toronto, Calgary at Vancouver. God bless.
morning mga chay, mga chay. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Brandon, Manitoba. Lumipat lang ako ng pwesto dito sa kabilang side kasi nandito yung kapkan. Nandito ang Tim Horton. Dala ako ng kape sa morning. Pero babalik ulit ako doon sa highway. I don't know ilang oras pa ba. Mamaya ako nakapupitahin nyo ang oras. Masakit-sakit yung isang libo. Bakit na nagkasaan na dito? Kalsada na dito. Traffic lubak. Put the governor into the loading stage. Ibig sabihin, puno na yung tangke niya. Freezing rain kanina, just around 7 o'clock dito sa aking dadaanan, but I hope British Columbia. Merong snow around 8 o'clock. Nasa 8 na yata. Saglit lang siya, I think 1 hour. So
like the tail of a dog. I don't get no sleep when we kiss in the dark like we do. I just love the way it feels. Yeah, I know it's bad, but I can't resist. When I look in your eyes, I don't know what is real. All I know is that I could go anywhere, anywhere, as long as you're with me. Oh, I'm drunk and I know it, but I got you close and kinda hoping that one day we'll get the rhythm of it. Yeah, 'cause no one knows if we're just jumping out the window, try to cling on to it. You got me holding on to something I know I can't burn me down, but I don't care about it, 'cause I got you close and Merong nagtanong kung ano daw yung height clearance, yung clearance, ground clearance ng RGN. This one is loaded ng 94,000 pounds. So 94,000 pounds siya kasama ang trailer, ha? So that's only 60,000 pounds. Ngayon maganda yung clearance. So tingnan natin. Tingnan ko para makita ninyo. Nandito ako sa border ng Alberta at saka Saskatchewan. Pasok na ako sa Alberta today. So yun ang ground clearance. So gamit tayo ng feet. 1 feet. Look. 0.4. Yan ang clearance. Kita nyo? Yan ang clearance. 4.8. And dito ang clearance dito sa likod 6. Ulit. Ang clearance sa likod is 6. Wala pang 1 feet dito sa gitna. 5.5. So mababa ang clearance dito. So sumasabit ba siya sa mga humps? Minsan sumasabit. So nagda-drag yan. Yun ang tinatawag na belly. Nabibelly ka. So alam nyo na, mababa, no? Pero pag empty na yan, walang laman, wala pang 1 feet. Hindi siya abot ng 1 feet. Wait. Hindi abot ng 1 feet pag empty. Baba pa rin siya. Pero pag loaded siya, lalo pag mga mabibigat, pupunti lang talaga. Kaya kung may mga humps or may mga yung paahon ka, i-slide mo siyang ganun, no? Huwag mo siyang isagan na nakaganyan. Belly ka talaga. Pag nakaangat na siya ng ganito, tapos nakahang na ng konti ang kanyang drive, wala ka ng traction. Belly ka na nun. Yan ang mga nangyayari sa mga train trucks. Kita niyo yung mga binabangga ng train, di ba? Kasi yung train trucks medyo nakaumpok yan. Yung release nila nasa taas. So pag dumaan dyan ng mga lowered na sakyan, sabit sila. Parang bukas yata ang timbangan. Linggong-linggo. Next ride. Holy smoke.
napakadalang magbukas to. Parang 300 meters, turn right on Highway 1. sinipag yata ang DOT officer ngayon, ha? Hindi nyo makikita dahil nakatakip yung ano nila, salamin. $16,000, and then the code ay 21,000. Walang sinabi. Slow ahead. Turn right on Highway 1. Wala sabi. In 1.5 kilometers, turn left on Township Road 120. Turn left on Township Road 120. Anong balak mo? Go! Tatakpan kita dyan. Continue on Highway 41. Signalize, man. Tagal ng signal light. Okay, here we go. Yan ang customer. Yes sir, sarado sila today. Sunday today. Idadrop ko lang ang trailer and then babalikan ko siguro bukas ng umaga para makaligo ako Turn sa right onto Medicine Hat. unpaved road. Yes sir. Sana hindi sarado ang kanilang gate. In 800 meters, arrive at coordinates. Kasi kung sarado ang kanilang gate, wala na. Tapos, wala.
Sarado ang gate man. Tapos ang nagsalin. Holy heavy truck entrance. Holy smoke, man. Sarado pala. Baka pwede dito, oh. Bukas dito banda. Ayun naman pala. Na-trap ko lang ang trailer. Ayun naman pala. Doon ang sarado, dito ang bukas. Oh, nakasarado banda doon. Pero yung display nila nandito. Okay, nagets ko na. Yeah. Drop ko lang yung trailer. And then You have 4 hours and 16 minutes of remaining drive time. yes, sir. Buti bukas dito. Babalikan ko na lang mamaya or bukas ng umaga. Pare, nasa langit na ba ako? Pare, makita ko na ba si San Pedro? Yes, sir. Hindi matatanggal to. Sabi na eh. Matatanggal yan. There we go. So yung mga flags.
Okay, I'll be back. Sa langit na ba? Okay. Personal conveyance. Let's go. Stop. I'll be back for you. Hey guys, nandito ako ngayon sa Medicine Hat. I think dito na siguro ako palipas ng gabi tonight. Bukas ko na lang siguro babalikan yung aking trailer sa customer bukas ng umaga bago sila papasok. So kailangan nandun na ako. Take lang ako ng shower, then dinner, and then mamaya sasagutin ko yung mga ilang questions na nandun sa comment box. May mga questions na screenshot ako, and tapusin ko lang tong shower ko. Grabing tagal na nga dito. Shower, 1 oras na. Basta mga liter ay, naku po, tamad maglinis. Kung kailan magrereklamo sana ako, tsaka lumabas yung aking number. 1 oras na ako naghihintay eh. 1 oras. Next day, easier, save it from tears. Last Christmas, Shuy, done. Walang sweater ha, malamig. Hindi na ako nag-sweater. Lakas ng hangin. So bumili na ako ng pizza, hapunan ko tonight. Kasi wala na rin akong time magluto mga choy. Kasi sasagutin ko pa yung mga question ninyo. At saka may mga konting shout out. Actually hindi siya malamig. Malamig, pero hindi siya ganun kalamig. Dahil yung temperature ngayon sa Alberta, today is Sunday, nag-ano siya, nagpa-plus. Hindi siya ano, tawag doon, nagpa-plus nga, plus. Anyway, chow muna tayo. So nagkuha na ako ng pizza. Isang order ay $6. Yung mahal ng pizza. Ito yung hapunan ko. Kahit hindi masarap. Bago ko tatapusin, sasagutin ko muna lahat yung mga tanong ninyo. Kasi may mga tanong kayo ha.
Masarap yung pizza ng Godfather sa Amerika. $15. Not bad, isang malaki, isang large size. Sahin ko na to si Narciso Duran. Magandang umaga kabayan, maganda ang kuha ng video mo. Maraming salamat. Maliwanag, mahirap pala magbiyahe pag umuulan ng snow. Si Chris Blancia, Mark, may bayad ang sabaw galing sa Saskatoon kasi galing pa ng Gulf area ang sabaw. Mahal ang tubig. Susan Moreno, naglaway ako ng lechon. Kinain mo, parang sobrang sarap. Kaso bakit walang gulay? Enjoy your dinner. Ingat palagi, keep on tracking and vlogging Pinoy Tracker. Jerry Sagom, Mark, ingat sa pagmamaniho. Bicol, what up from Tondo, Manila. Bihira lang akong mag-comment pero lagi kong inaabangan ang vlog araw-araw. Shout out po sa'yo. Shout out sa'yo. Ngayon, hindi ka na talaga nakapagpigil dahil bihira ka lang mag-comment at nag-comment ka na talaga ngayon. Maraming salamat, Jerry Sagom. And si Puloy, PSTV Pinoy Transporter, kung asa ni mo gipalit ang ticket by didto ra pod sa state nimo ma-check. Yeah, that's correct, I think. Download jud kag daghang apps ana. Taga Arkansas nakadaog atong billion. 458 million na lang ang nabilin after taxes. Akalain mo, may nanalo ng 1.2 billion from Arkansas. After taxes, ha? After taxes, 1 billion. Lahat, almost kalahati ang nawala. Ang natira sa kanya is 458 million. Anong gusto niyo? Okay na kayo sa 458 million US dollars na ang tinaya nyo lang $5? Or hahabulin nyo pa yung billions na yun na bakit sobrang laki ng tax? Okay na ako dun sa 458 million, no? Pirang hangin, no? Taya ka lang ng $5 na tsambahan yung numbers mo, panalo ka ng 458 million. Malaki na to, di ba? Yeah, tama siya. Si Puloy, na kung saang state ka lang, kung saang state ka bumili ng tawag dito, uy, baka maano ako, copyright, saglit. Ang nangyari kahapon kaya nagtagal ang pag-upload dahil sa copyright ng mga music sa mga restaurant. Pinahinaan ko na yung music nung kumakain ako ng lechon, but narinig pa rin ni Action Pro dahil napaka crispy ng kanyang naririnig niya kahit malayo, kaya matagal yung pag-upload ko ng video dahil na-copyright siya, inedit ko pa, and then basta kaya lumabas siya mga around 7 o'clock na ng umaga. So yun nga, sabi niya, pag bumili ka ng lottery, doon ka lang din pwede mag-check. So ang gagawin ko ngayon, hindi na ako bibili sa iba't ibang state, kundi bibili ako dyan na lang sa North Dakota kasi yun ang lagi kong port of entry. Portal or sa Pembina, pwede mo i-check kasi North Dakota. And si Noel Galarusa, tanong ko lang, ano yung oras na 45 hours? Pasensya na po, bago lang ako dito sa kapapanood ng Pinoy Tracker. Yung 45 hours, baka yung 36 hours. Ito yung reset. Yung matutulog ka for 36 hours para bibigyan ka ulit ng panibagong oras ng government. Kasi itong aming driving hours, aming driving, naka-regulate kami ng gobyerno, okay? Under kami ng gobyerno, nakikita nila yung aming mga oras, anong ginagawa namin, kailangan may mga nakalagay doon kung anong ginawa mo, bakit ka tumigil dito, ano yung ginawa mo. So lahat yan naka-regulate dito sa aming ELD. 36 hours yun, hindi siya 45. So anyway, si Bogie Manway, you still need a mic kasi malakas yung track sounds, much clear if my mic, okay. Rodolfo Makimot, ibalik mo sa Volvo warranty. Ang alin? Siguro nagkamali ito ng comment. Doon ito nanonood sa kabila. Tapos sabi niya, ibalik mo yan sa Volvo warranty. Peterbilt po, hindi po sa Volvo. Robert Ralios, bye. Hinihinay lang idol sa pagkain ng lechon. Ang cholesterol malamig pa naman dyan. Ingat palagi. Yeah, masarap ang lechon, but isang beses lang ako kumain ng lechon. Last year hindi. Ngayon lang. Talagang habang nagdadrive ako kahapon, nagkikrave na ako ng lechon na meron palang lechon dun sa kabila. Kaso lang hindi na masyadong crispy yung balat kasi magsasarado na sila. Mas masarap yung umaga, yung hindi naman lechon, yun ang tawag, lechon belly. Yung bagong luto, yun ang masarap na mainit-init pa. Tapos kakamay ka, kakain ka. The best.
Si Rans27, marirecover mo pa naman yung deleted videos. Meron yan sa Google. Hindi ko na lang siya hinanap kasi nag-try na ako. May binayaran ako mga apps pero it is what it is. Na-delete na siya. And Romel Subida, tanong ko lang bakit si manubilang Pinoy hindi na gamit ang passport. Gamit passport, PR, ID ang ginagamit. Ikaw, passport pa rin ang gamit mo. Ang PR kasi, si manubilang Pinoy is PR, permanent resident. So, residente siya ng Canada. Ngayon, hindi na siya kailangan yung passport, Philippine passport niya kasi nga, meron na siya yung tinatawag na PR card. Parang lisensya na nandun yung pangalan mo, mga numbers mo, mga details. Hindi na niya kailangan ng passport. Kasi anin mo pa yung Philippine passport, no? So, nandun sa PR, nandun ang details niya lahat. Kaya ID na rin yung binibigay niya. Once si PR, si manubilang Pinoy, ma-citizen, yung PR niya, pag once mag-oath-taking ka na sa citizenship, yung PR card na yun, puputulin yun sa harap mismo kung naka-camera, naka-online, yung panunumpa mo, sa harap mismo nakikita nila na pinuputol, ginugupit mo yung PR card. Okay, hindi mo na siya pwedeng gamitin pa once mag-oath-taking ka na. Citizen, ang gagamit mo na mag-cross ng border back and forth Canada and America is yung tinatawag na passport na ng Canada. Pero kung meron kang tinatawag yung isa pa na fast card, okay, may fast card, mag-a-apply ka ng $50 para sa pag-cross ng border, nandun na rin lahat ng mga details. Hindi mo na rin kailangan yung Canada passport, fast card mo na lang ipapakita, nandun na rin ang details. Yun ang bala kong sunod kunin, yung fast card. But kailangan mo ng schedule or makakuha ka ng schedule sa port of entry kung saan ka papasok na port of entry na like Pembina, sa ibang border ng Amerika. Doon mo siya kukunin, doon ka mag-apply ka online, din meron kang physical appearance mismo sa border din. Once na tatawid ka every time sa border Canada or America, yung fast card na lang ipapakita mo, hindi na yung passport ng Canada. And si Lakwatserong Probinsyano, pag sa Canada base, Q-line tracking. Pag sa USA base naman, Q-line America ang nakasulat sa mga truck niya. Yeah, kasi yun ang nakapangalan doon sa business name ng Q-line America Incorporated Inc. Okay? So yung sabi pa ni Robert Rallis doon, bakit hindi ko na lang pinagawa yung aking truck doon sa Q-line sa US. Wala po silang shop doon. Okay? Nagtanong na ako kung meron silang shop, I mean yung gumagawa lang, pumupunta doon kasi alam ko tambakan lang yun ng mga load namin. Kinukuha sa John Deere, yung truck na dinala ko, yun ang maghahakot ng mga headers gagamitin sa farm, mga gulong or yung mga caterpillar na mga equipment, doon itatambak sa yard na yun. So wala kaming mekaniko doon. So Q-Line America Inc. Then Q-Line Tracking, kasi yun ang naka-registered dito sa Canada. And Mark, visa free na daw ang mga Pilipino sa Canada. Really? Maaari nang pumasok sa Canada ang mga Pilipino na hindi kailangan mag-apply ng visa. Matapos mapabilang ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang binigyan ng visa-free entry ng Canada. Hindi totoo yun. Okay? Hindi totoo yun. Kasi kung visa-free na ang mga Pilipino sa Canada, kumuha na kayo ng ticket, mag-line up or magpa-booking na kayo ng inyong flight all the way papuntang Canada kung visa-free na. Yung ibig sabihin na ng visa-free, yung may mga dati nang may mga visa na expire na mag-apply online. Okay? Yung may mga visa na before, or yung may mga US visa ng mga taga-Amerika o gusto mag-apply ng Canada visa. Yun ang pagkakaintindi ko. But one day soon, once na makabalik ako ng Canada, itatanong ko yan sa border officer. Siguro naman alam nila yung issue na yan. Tanungin ko kung totoo bang visa free na ang Pilipinas. Hindi na kailangan. Kasi kung visa free na ang Pilipinas, let's go. Punta na kayo lahat dito sa Canada. Ang daming lupa ni Canada. Napakalawak ng lupa ni Canada. Maglagay tayo ng mga bahay doon. Ang kinin natin, no? Pero hindi totoo yan. Mali lang yung pagka-interpret ng balita na napanood ninyo dyan sa Pilipinas. Mali yung pagka-interpret nila ng visa free na Canada. So parang
siyempre, kung makapanood ka, magugulat ka, oy, punta na tayo ng Canada dahil visa-free naman pala ang Canada ngayon. Hindi mo na kailangan ng employer. Kuha ka na lang ng ticket, then fly. Hindi ganun. And si James Bryan Season, kailan mo obrahon ang antina sa truck mo? Yung antina, tapos na. Yung dito, yung nabali. Okay na siya. Nung pinagawa ko yung ilaw sa likod, dinukot nila yung natirang putol doon. So yung luma niya, yung stock niya na antina nito, nung original na antina ni Bordagol, binalik ko muna kasi wala pa ako nung swivel na 360 degrees umiikot. Wala pa ako nun. So binalik ko muna yung stock ng antina niya sa taas, pero okay na, natanggal na siya. And si Magnus PLPG, kamusta po yung cost of living sa Winnipeg compared sa Toronto, Calgary at Vancouver? God bless always sa iyo and your family. So Winnipeg is, ang pagkakaiba, ito kasi pagkakaiba guys. Ang Winnipeg is hindi po siya metropolitan city, no? Hindi siya kagaya ng Vancouver, hindi siya kagaya ng Calgary, hindi siya kagaya ng Toronto. Okay? Toronto, business area, metropolitan city. Talagang makakita ka dyan ng mga train, mga train sa city. Calgary and Vancouver. Ang Winnipeg walang ganon dahil ang Winnipeg prairie. Parang city siya. As in city siya, pero hindi siya ganon kalaki, just like mga sinasabi kong syudad. Kaya pag tinanong, saan ka sa Winnipeg? Saan ka sa Canada? Pag sinabing Winnipeg, saan yung Winnipeg? Ngayon lang nalalaman na Winnipeg kasi ako taga Winnipeg, napapanood nyo. Pero kung way before, na wala pang na taga Winnipeg, pag tinanong nyo, saan yung Winnipeg? Di ba? Kasi ang kilala nyo, dyan sa Pilipinas or kahit sa ibang bansa, ang kilala nyo lang, Toronto, Vancouver, Calgary, na mga area. Di ba? Mga big cities yan. Big cities talaga yan. Pero I don't know yung cost of living nila. Sa Winnipeg, mas mura ng konti ang bahay. Okay? Yung 1.2 mo na binili na bahay dyan sa Toronto or dito sa Vancouver, yung magagandang bahay, yung 1.2 na yun, okay? Magandang bahay na yun sa Winnipeg. Doon na nakatira yung mga Jets player, yung mga hockey player. 500,000 nga na bahay. Magandang klase na. Nasa Amber Trail ka na. Nandun ka na outside ng Winnipeg ng perimeter. Brand new. 500 to 600,000. But sa Toronto, hindi ka makakabili ng ganung kagandang 500 to 600,000 na bahay sa Winnipeg na brand new. Sa Toronto, milyon ang abutin. Townhouse pa nga lang, milyon na ang halaga ng townhouse. Townhouse pa lang yan. But hindi ko alam yung kanilang magkano yung kilo ng bigas, no, I don't know. But about sa bahay, mas cheaper dito sa Winnipeg. Yung 500,000 na bahay, napakaganda na yan. Yung bahay ko, 200,000 lang yan. Napakamura lang yung bahay ko. Kaya, I don't know, sa mga price ng kanilang mga grocery or gas, hindi ko alam. Pero ang alam ko lang, ang Winnipeg, mas mura yung bahay. At saka simple lang yung pamumuhay. Hindi siya mabilis na fast pace sa unlike sa Vancouver, no? Ang bilis ng mga tao dahil may mga trabaho, busy lahat ng mga tao. And also Toronto, busy din mga tao. Parang napaka-busy ng area kasi metropolitan siya eh. Business area, business center area. Ang Winnipeg hindi ganun. Okay? Meron ka pang time gumala with your family pag naka-off ka. Slow ang pace ng traffic. Okay? Hindi kagaya doon na mabibilis. Mayroon silang mga perimeter na talagang matutulin. Iba ang Winnipeg, Manitoba. Iba. But of course, yung mga nandito na sa Canada ayaw sa Winnipeg, it's because sobrang lamig sa Winnipeg. Kasi it's prairie. Walang bundok ang Winnipeg. Okay? Wala kang makikitang bundok dyan. Prairie yan. Manitoba, Saskatchewan, Alberta. Kalahati ng Alberta, prairie yan. Puro farming yan. British Columbia is not farming unless kung pagbaba mo na doon sa Hope, papuntang Abbotsford, papuntang kunting area dyan, may farm area dyan. But mostly ang British Columbia is mountain. Kaya yung mga tao from prairie area talagang nagda-drive, long drive papuntang British Columbia para makita yung mga big mountains. Pero yung Winnipeg, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, prairie yan, patag. Kaya pag may malakas na snow, malakas ang hangin, malamig talaga. Kaya yung iba ayaw
sa Winnipeg dahil sobrang lamig. Kailangan mo magsuot ng 3 layer para makalabas ka kung mag-i-stay ka na matagal sa labas. Pero kung hindi naman, pwede na yung isa kasi naka-heater naman yung sasakyan, naka-heater naman yung pupuntahan mo, no? But yung iba na gusto yung klima just like Vancouver, pag titira ka doon, ang binabayaran mo doon sa Vancouver yung klima kasi ulan nandun eh. Papasok yung bagyo sa Vancouver, galing Pacific yung ulan yan, walang snow dyan na malapakadalang mag-snow. Paglagpas na ng konti sa Vancouver, aakyat na sa Hope doon sa bundok, magiging snow na siya. Winnipeg, guys, I know, kahit sa mga liblib na lugar ng Winnipeg, yung mga area na nag-i-improve pa lang, mura yung mga bahay. Steinbach siguro ngayon tumataas ng konti, but makakakuha ka ng bahay ng mga ganda, believe me. Mahaba yung paliwanag ko sa yung Magnus. Si Mr. Wintrill, sa mga truck stop, pwede bang mag-overnight ang mga ordinary cars? Wala bang bayad? Yes, pwede. Pwedeng mag-overnight ang mga cars. Okay? Walang bayad. Unless kung doon ka talaga nakaparking sa mga reserve, kagaya sa mga truck. Sa mga reserve sa truck, yung spot ng truck, hindi ka pwedeng mag-parking ang car doon. Kasi pang truck talaga siya. Hindi siya pang car. Kung meron kang RV, hindi ka rin pwede doon. I don't know if pwedeng RV doon mag-park doon sa reserve. Pero pwedeng mag-park overnight ang mga car. Meron maraming nagpa-parking. Walang bayad yun. Hindi ka rin sinisita. Si Edward 678, bakit sa Canada Jollibee ang lalaki ng chicken? Dito sa Pinas, malapit na maging sisiw. Kasi yung mga Canadian malalaki. So, what do you expect? Yung mga manok nila, yun din, di ba? So, malaki yung mga manok dito sa Canada. But anyway, that's everything na mga questions, and mahaba yung question ko kay Magnus, yung sagot ko kay Magnus, but thank you so much guys sa mga tanong. At least ako, nagkakaroon din ako ng idea. Yung iba na hindi ko alam, nire-research ko muna. But about sa cost of living, kaya hindi ako umalis ng Winnipeg. Okay na ako sa Winnipeg, okay na ako sa Manitoba, okay na kami dyan ng aking family. Yun nga lang, hindi siya talaga yung big city. Pero hindi mo kailangan ng big city. Simpleng pamumuhay, the best. I'll see you guys on my next video bukas pag unload ng equipment, and then drive ako ng Olds, pipick up ng isang load naman pabalik ng Amerika sa Houston, Texas. Have a good night. Bye bye.